Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Usa ka Chinese national ug 8 ka Pilipino nga kauban sa illegal mining operation sa Santiago, Agusan del Norte arestado. Mga gamit pangmina na kumpiska. Mag-uyab, dakpan sa bypass operation sa Dipolog City. Kapin 6.8 milyon pesos sa gingong shabu na sakmit. Mga classroom sa Medina Central School sa Misamis Oriental nasunog. Paghaling likod sa eskwelahan, gitudlong hinungdan. Og duha ka estudyante, samdan human mabanggaan og police car ang gisakyang tricycle. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Samdan ang duha ka lalaking estudyante human nangalagpot gikan sa ilang gisakyang payong-payong nga tricycle. Human nabanggaan sa usa ka patrol car sa PNP sa kadalanan sa Cotabato City. Ang insidente sa pool sa CCTV. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Sa CCTV, madungog ang siren, uwang-wang sa mga butay nga police car sa intersection sa Sinsuat Avenue ug Bobong Road sa Barangay Datu, Balabaran, Cotabato City pasado alauna sa hapon adlawng Martes, kung asa normal nga makita ang dagan sa mga sakyanan. Diyang kalit mitabok kining payong-payong nga tricycle nga ana-ana daan sa tunga sa dalan ug nabangga sa moong police car nga miresulta sa pagkalagpot sa driver ug usa ka pasahero niini. Silang duwa, pulos estudyante sa usa ka madrasa school ug hamtong ang pangidaron. Gilayong gitagad sa mga nakakita lakip na sa PNP personnel sa mong patrol car nga taga PRO-12 ang mga biktima aron madala sa ospital human makaangkon og samad sa lawas. Hinuon giabaga na sa PNP ang galastuhon sa pagpatambal sa mga biktima kinsa ana-ana sa mayong kahimtang. Ginakuhaan pa og pahayag ang driver sa police car. Hinuon saysay niini sa kapulisan nga andam kining motubang sa responsibilidad. It will be shoulder on the side of the PNP, and at the same time po willing naman po no yung driver po mismo ng patrol car na yon, lisensyado naman po, willing naman po na magharap din po doon kung may meron silang pananagut. Gibutyag sab sa PNP nga doon na kunoy girespondihan ang mga patrol car hinungdan nga nagdali kini gumikan sab sa insidente. Subling nagpahimangno ang Cotabato City Police nga likayan ang pagbiyahe sa mga payong-payong nga tricycle sa National Highway sanglit dunay ordinansa kalabot niini. Nakitaan ko kasi doon yung sa payong-payong natin na walang plate number, and at the same time bawal po kasi sa isang payong-payong na tumawid po sa National Highway. Hindi because ayaw natin silang magkaroon ng hanap buhay as payong-payong or personal nila na gagamitin. It's because of their safety. Kaya dito sa Cotabato City may ordinance naman din po ang ating lokal na pamahalaan na EO 4871 na nagsasabi na dapat yung payong-payong ay hindi nagtatraverse dyan sa National Highway. Ginasulayan pa nga makuha ng pahayag ang mga biktima. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. One Mindanao. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat Sarah. Nagpadala og laing hugna nga tabang ang Davao City alang sa mga apektado sa katalagman sa Cebu. Ano ang report ni John D. Estaban? 16 ka truck nga puno sa hinabang ang milarga Miyerkules sa kadlawon, November 12, paingon Cebu, alang sa mga naapektuhan sa Bagyong Tino. Lakip sa karga niini ang 4,000 food packs, mga mainom nga tubig ug tambal. Ang ilahang drop-off point for all mga relief goods dito sa ilahang warehouse, no? Sa ilahang provincial warehouse. So dito nato dalon ang ato ang mga welfare goods nga mga dala from Davao City. Apil sa gidala ang 3.9 million pesos nga pinansyal nga tabang alang sa mga apektado sa lino. Among kantidad gikuha sa Quick Response Fund sa syudad. Dala na po namo ang financial assistance, no, para sa atong mga local government sa province of Cebu nga affected
atong linog, no? Ato pong i-hand over dito sa ilaha, ihatod nato dito sa mga LGUs. Kauban, si Bebot Kahe sa kamera, John D. Esteban, 1 Mindanao. Walo ka mga classroom sa Medina Central School sa Medina, Misamis Oriental, gilamoy sa kalayo. Paghaling likod sa classroom, gituhang hinungdan sa sunog. Ani ang dugang detalye? Gilamoy sa kalayo kining linyada sa mga classroom sa Medina Central School sa Medina, Misamis Oriental pasado alas 4 sa hapon adlong Martes. Sa cellphone video nga kuha ni Angela Clemania, makita pa ang pag-ulbo sa dakong kalayo ug baga nga itong mga aso samtang ginalamoy ang mga classrooms. Usa matod pa sa ginatudlong hinungdan sa sunog ang paghaling sa mga sagbot sa likod sa classroom base na sab sa mga ningkatag sa social media. Dilisot na mo kuan ana nga kuan kaya kadang tokion kung asa din nag-start ang sunog. Di na magito makaya kay dako na kay 8 ka kuan rooms dayon na ang totally damage sa katong si duha ang partial. So second alarm ako sir, ako dire sa kapag second alarm. Dugang pa sa BFP nga gama lang sa light materials ang maong mga classrooms ug karaan na sab kini butang nga paspas ang pagkaylap sa kalayo. Ang maong mga classrooms iya sa grade 2, grade 5 o grade 6 pupils. Wala na sab klase diyang nahitabo ang insidente. Be alert lang ta. Dayon bawalan na to ang mga bata magamit sa posporo, kandila, labi na pod sa pagsaksak sa mga cellphone. Nga ihimo siya og 24/7 wala undang-undang. Ato di sila atong bantayan gyud nga dili na may tabo. Sumala sa DepEd Misamis Oriental nga luwas ang tanang mga estudyante ug magtutudlo sa Medina Central School. Kung nagpadayon gihapon ang face-to-face class sa tanang grade levels, gibana-banaan mo abot sa kapin 500,000 pesos ang danyo sa sunog. Na may other classrooms nga gipagamit. So, gi-assure lang gyud sa school there will be continuing of learning sa mga bata. Wala gi-allow ang for now kaning module. So, face-to-face lang gihapon sila. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao. Dakpa ng usa ka mag-uyab ato sa bypass operation sa Dipolog City sa Zamboanga del Norte. Kapin 6.8 million pesos nga kantidad sa gingong shabu, lakip giarkilahan nga sakyanan na sakmit sa otoridad. Ani report ni Efren Mamak. Balog karon sa prisuhan kining mag-uyab atol sa hiniusang bypass operation sa PNP ug PIDEA sa barangay Miputak, Dipolog City, Zamboanga del Norte, banda alas 9 sa buntag adlawng Martes. Giila ang mga sospek nga 37 anyos nga lalaki ug uyab niini nga 29 anyos nga babayi kinsa pulos residente sa maong probinsya. Usa ka kilo sa gituwang shabu nga mo kantidad sa kapin 6.8 million pesos ang nasakmit gikan sa maong mga sospek. Sumala sa Dipolog City Police, dugay nang gipanid-an ang maong mga sospek nga tigpamaligya matud pa og illegal nga droga dili lang sa Region 9, lakip sa laing probinsya sab. Matagal na ito, mga individual na ito na involved sa illegal drugs, no. In fact, hindi lang sa Dipolog City, kundi sa entire Region 9 at sa ibang bayan na rin. Ginagamit nila yung courier, no, JNT, papuntang Iloilo, papuntang Bukidnon, papuntang kung saan-saan area. Gituho ang naggikan pa sa mga probinsya sa Lanao ang maong mga shabu. Kilo-kilo kuno ang ilang ginakuha o ginaripak kini una ibaligya sa ilang mga parokyano. Base sa informasyon na natanggap namin, medyo organized crime group po ito kasi galing nga sa isang lugar, pinapadala o dinadala nila. Ang ginagawa kasi nila, nagre-rent sila ng sasakyan sa mga car rental. Yun yung ginagamit nila papunta doon para kunin yung 1 kilo. Nalakip sab sa nasakmit ang ginaarkilahan nga sakyanan sa mga sospek. Magatubang sila og kasong paglapas sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act. Wala pa sila miluwat og pahayag. Efren Mamak, 1 Mindanao. Gipaabot nga mosulod pagbalik sa Philippine Area of Responsibility karong adlaw ang bagyong Uwan. Apan gamay nga parte lang sa Pilipinas ang maapektuhan.
Sa 11 a.m. bulletin sa Pag-asa, ulahing nasiplatan ang sentro sa Bagyong Uwan sa gilayong 270 kilometers west-northwest sa Itbayat, Batanes. Hinay ang paglihok niini padulong northeast. Gisa kagihapon ang signal number 1 sa Batanes ug northwestern portion sa Babuyan Islands. Sa latest track sa Pag-asa, sunod nga igun sa bagyo ang Taiwan kung asa kini maglandfall. Apan padayon ang paghinay niini ug posibleng mahimong low pressure area na lang sa mga mosunod nga adlaw. Base sa datos sa Metro Weather, dunay tsansa sa ulan sa Zamboanga Peninsula, Barm, Soxargen, Caraga ug Davao Region. Dunay kusog nga ulan sa pipila ka probinsya, busa mahimong alerto sa pagbaha o landslide. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Gikumpirma sa Davao de Oro Police Provincial Office ang pagsurrender sa gingong sospek sa pagpatay sa usa ka 15 anyos nga babae kinsa napalgang nadugta na sulod sa usa ka abandonadong balay sa Purok 3A, Barangay Poblasyon sa Laak, Davao de Oro niadtong Oktubre. Sumala sa Davao de Oro Police Provincial Office, base sa pagpanubay sa GMA Super Radio Davao, niadtong November 9 sa gabi, mitahan ang 17 anyos nga lalaking sospek kauban ang inahan sa Laak Municipal Police Station ug mikumpisal sa krimen. Saysay sa sospek nga April 18 karong tuiga, gikuha niya ang biktima ug giuban aron mag-inom hangtod gidala niya kini sa abandonadong balay diin gituhang gihimo ang krimen. Giplanuhan daw niya kini kay nanimalus human masakitan sa mga pahayag matud pa sa biktima batok sa iyang pares. Ituyo sab niya nga inaog ang sapot sa biktima aron ingnon nga gimolestya kini. Giandam na sa kapulisan ang pagpasaka og kaso sa sospek ug pagpailawom sa dugang intervention tungod kay usa kini ka menor de edad. Kay numduman nga nadugta nga napalgan ang patayng lawas sa 15 anyos nga babae sulod sa abandonadong balay nga gireport sab nga missing sukad April 17 karong tuiga. Patay ang 29 anyos nga lalaking negosyante human gipusil samtang nag-deliver og baka gamit ang multicab sa Dato Paglas, Maguindanao del Sur. Kauban nga pasahero nakalingkawas. Dead on the spot kining driver sa multicab human maigo og mga bala sa pusil sa lawas sa barangay Malala, Dato Paglas, Maguindanao del Sur. Banda 1:30 sa hapon adlang Lunes. Ang maong biktima nag-edad og 29 anyos, negosyante og hayop ug residente sa lungsod sa Buluan sa maong probinsya. Matod sa Police Regional Office Bar nga saysay sa nakalingkawas nga 41 anyos nga lalaking pasahero, igo lang kuno sila maghatod og buhing mga baka padulong unta sa barangay Poblasyon. Apan pag-abot sa lugar nga gikahitabuan sa krimen, nakadungog sila og buto sa pusil. Una midiretso sa kanal ang ilang sakyanan. Ginasuta pa sa PNP ang identity sa mga sospek nga misibat, lakip na ang motibo sa krimen. Ginakuhaan pa sa pahayag ang kabanay sa namatay nga biktima. Sayo nga pinaskuhan ang nabati sa pipila ka mga residente lakip senior citizen sa usa ka barangay sa General Santos City human nakabenepisyo sa libreng serbisyo medikal nga gitanyag sa usa ka kooperatiba. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Gipahimuslan na ni Entisar Dipatuan kinsa magpito ka tuig na nga barangay health worker sa Barangay Dadyanga South, General Santos City ang libreng medical eye check-up nga gitanyag sa usa ka multipurpose cooperative nga gipaygayon sa maong barangay adlawng Miyerkules. Doon na siya problema sa pananaw niya tung bata pa siya. Naulian na daw kini kaniadto apan mibalik human madisgrasya na siya sa motor. Diyang nagpatambal, girekomenda nga kanunayon na niini ang magsuot og antipara. Busa dakong tabang kaniya ang maong libreng serbisyo kay makabato na siya og bag-ong antipara. Dugay na kayo ni di kayo ko kasulat usahay kay naman ko sa trial. Ako man tig-fill up sa mga client. Kaya na ko makita usahay, mangutan ako sa inyong apelido. Kaya sa ID nila usahay, din ako mabasa. Gawas niini, nalakip sab sa libreng serbisyo ang free medical check-up, ilabi na sa nutrisyon sa mga bata. Doon na sa libreng legal advice. Lakip na ang libreng hair and massage. Matod sa maong kooperatiba, pahalipay daw nila kini sa katawhan, ilabi na sa mga nagkinahanglan, ilabi na karong kapaskuhan. Paagi na sad nila kini nga mohatag sa uban, gumikan sab sa suporta sa katawhan sa ilang kooperatiba. Kay since cooperative man mi ang amuag yung mission ng vision nga pagkakaisa og pagtutulungan sa bawat isa. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. One Mindanao.
gikumpirma sa provincial government sa Davao del Norte nga napili ang probinsya isip usa sa mga pilot area sa ipahigayong peace project for children involved in armed conflict ilalom sa DSWD. Sa impormasyong nakuha sa GMA Super Radio Davao gikan sa Provincial Government of Davao del Norte, gipirmahan ang usa ka Memorandum of Agreement alang sa programa nga nakatakdang sugdan sa Enero sunod tuig ug mulungtad og 6 ka bulan nga gipunduhan og 2 million pesos. Gipasabot sa DSWD nga ang nasangpit nga programa subay sa Republic Act 11188 kung Special Protection of Children in Situations of Armed Conflict Act. Diin lakip sa mga benepisyaryo ang mga bata nga na-rescue human malambigit sa insurhensiya. Sumala pa ni Joseph Salvaria gikan sa Social Technology Bureau sa DSWD nga ilalom sa mga programang dalit sa RISE Case Management o Peace Promotion Education aron ipasabot sa mga kabataan ang importansya sa malinawong pagpamuyo. Gisiguro sab sa provincial government sa Davao del Norte nga maningkamot kini aron magmalampuson ang programa sa ahensya. Usa ka air quality monitoring device ang gimontar karon sa Cagayan de Oro City Local Environment and Natural Resources Office aron mabantayan ang kalidad sa hangin sa syudad. Usa ka Environmental Beta Attenuation Portable Gauge kon EBAM ang gimontar sa Cagayan de Oro Local Environment and Natural Resources Office kon CLENRO sa ibabaw nga bahin sa Executive Building sa City Hall aron mamonitor ang kalidad sa hangin sa syudad. Mamahimo niining madetect ang gagmayng mga particulate matter nga delikado sa respiratory system sa usa ka tawo. Maghatag sab kini og warning kung asa mulapas na sa standard particulate matter requirement ang iyang madetect sa kahanginan sa maong syudad. Ang maong proyekto subay matud pa sa mando sa Republic Act 8749 o ang Philippine Clean Air Act of 1999. Nakatakdang sugdan ang pagtukod sa kinaunhang Teen Indigenous People Center sa nasod nga nahimutang sa Malabog, Paquibato District sa Davao City. Sumala ni Estelito Ocampo, IP Youth Focal Person sa National Commission on Indigenous People Region 11 sa impormasyong nakuha sa GMA Super Radio Davao. Tumong sa pagtukod sa maong pasilidad ang makahatag og medikal nga pagtagad sa kabatan-unang IP, partikular na sa tribong Ata. Labing tutukan niini nga mapaubos ang mga kaso sa teenage pregnancy sa syudad. Lakip na sa IP sector ug pakusgan sab ang mga serbisyo alang sa mental health. Tutukan sab sa pasilidad ang kinatibuk-ang kaayuhan ug pagpromotar sa katungod sa indigenous peoples. Gila umang mahimong operational ang Teen IP Center sa unang quarter sunod tuig. TV ang GMA Regional TV. One Mindanao. Arestado sa mga personay sa PIDEA Davao Region ug Balyok Police Station ang usa ka 53 anyos nga lalaking giingong big time drug pusher ato sa bypass operation sa Farland Extension sa Dumoy, Davao City. Sa impormasyong nakuha sa GMA Super Radio Davao gikan sa PIDEA 11, positibong napalitan ang sospek og dagkong pakete sa gituang shabu. Laing 15 ka pakete sa gituang shabu-sab ang nasakmit gikan sa sospek nga gibana-bana ang kantidad ug kapin 3.5 million pesos. Nakakustudiya na sa otoridad ang sospek nga mag-atubang og kasong pagsupak sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ug wala kini pahayag. Usa ka Chinese national ug 8 ka mga Pilipino nga kaubanan nga nagpahigayon og illegal mining operation sa Santiago, Agusan del Norte ang arestado human kini gironda sa National Bureau of Investigation Region 13 uban ang MGB 13 ug kapulisan. Ani ang dugang detalye. Mao kini ang aktual nga pagronda sa mga personahe sa NBI 13 sa usa ka giingong illegal mining site sa Sitio Mantigue, Poblasyon 1, Santiago, Agusan del Norte niadtong Nobyembre 8 bandang alas 6 sa buntag. Kauban sab ang mga personahe sa Mines and Geosciences Bureau kun MGB 13 ug kapulisan naabtan sa mga operatiba ug wala na makasibat pa kining usa ka Chinese national ug mga Pinoy nga kauban sa pagmina. We are arresting you for violating Section 103 for minerals of our Philippine Mining Act. Sumala kang Attorney Sally Hans Barbaso gikasa ang operasyon human ang sobra bulan nga surveillance sa illegal nga pagmina sa maong lugar. Naabot gyud sa otoridad ang mga suspect
samtang nag-operate pa sa ilang illegal nga minahan gamit ang mga excavator, payloader ug ubang gamit sa pagmina. Conducted a raid, dismantled an illegal gold mining operation in Santiago. The operation resulted in the arrest of 9 individuals, 1 identified as a Chinese national, 8 Filipino, and the seizure of illegally extracted mineral products, along with the confiscation of mining tools, implements, conveyances, equipment used in the activity. Giila ang mga dinakpan ug leader sa maong minahan, ang Chinese national nga si Yang Huaming ug 8 ka mga Pilipino, kauban nga si Ronald Hurtado, Ramil Bakino nga mga bako operator, Jason Azote, Celso Rapole nga mga payloader operator, Bonifacio Bagi, usa ka mekaniko ug Julito Lauron, laborer, gipasakaan na og kasong theft of mineral. Ang siyam ka mga dinakpan sa kasamtangan nakakustudiya kini sa DENR Sentro ug ang nakumpiskang mga makinaryas nga gigamit sa pagmina. This law enforcement action was the outcome of an extensive joint investigation conducted by the NBI Regional 13, MGB Region 13, and MiG-10. This investigation was initiated following the endorsement of intelligence information from MiG-10 indicating that certain individuals, some of whom believed to be Chinese national, engaged in illegal gold mining operations in the hinterland barangays of the municipality of Santiago. Violation of Section 103, Theft of Minerals of the Republic Act Number 7942, otherwise known as the Philippine Mining Act of 19. Wala pa niluwat og pahayag ang mga dinakpan. Ako si James Paulo Yap. 1 Mindanao. Mga kapuso, nagpadayon ng Big Time Pamaskong handog na proof of purchase promo sa GMA nga mao ang Kapuso Big Time Panalo Season 4. Over 7 million pesos ang ipanghatag lakip na. Ang upat ka makadaog og tag 1 million pesos para sa lucky mamimili og sari-sari store owner sa Grand Draw. At ang swerte makadaog og pangkabuhayan package worth 50,000 pesos, gawas pa sa makadaog og 1,000 pesos daily ug 7,500 pesos weekly cash prizes. Ipadala lang ang inyong entries hangtod December 26, 2025. Ihulog kini sa GMA Regional TV and radio stations participating Mercury Drug branches ug ubang outlets sa Pure Gold nationwide. Mga kapuso, magbantay sa fake news, fake Facebook accounts or scam text. Tutok lang sa GMA o mobisita sa official Facebook page sa GMA Promos para sa complete mechanics and announcements. Nakatagdang ipahigayon sa Davao de Oro ang duha ka adlaw nga investment conference o ICON o Provincial Coconut Trade Fair sugod ug mga adlaw November 13. Sumala ni Sheila Garcia Humol, ang Chief Trade Industry Development Specialist sa DTI Davao de Oro. Matag tuig magtapok ang mga investment sector ug mga mag-uma aron mapromotar ang mga potensyal sa probinsya. Lakip sa mga ipromotar ato sa ICON ang asin, rubber ug abaka. Samtang sa Coco Fair, tutukan ang mga produkto sa lubi. Pagpasabot sa opisyal, kung daghan ang mga mamuhunan sa probinsya, dugang oportunidad kini sama sa trabaho ug kabaligyanan ug mga produkto. Ipahigayon ang aktibidad sa Provincial Capitol Building sa Nabunturan. Mga kapuso, 43 kaadlaw na lang. Pasko na. Ug mao kato ang mga ulihing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo og sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasud.